Ano nga ba ang magandang car brand? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. Paps ha, 6% lang na nanonood sa akin na nakasubscribe. Kaya mag-subscribe ka para dumami yan. Okay, yun ano. Ano nga ba yung magandang car brand? Actually, may mga once in a while nakaka-receive ako ng ganitong question eh. Ano yung magandang model? Ano yung magandang car brand? Pero sige, anuin natin ano? Ano nga ba yung magandang car brand? Well, para sa akin ano, kung new car owner ka or wala ka pang experience sa pagkakaroon ng kotse, I highly recommend dun ka sa pinaka common na brand sa Pilipinas. Okay? Doon ka sa talagang binibili ng maraming Pilipino. Kasi ang pinaka-advantage pag common na kotse yung binili mo or common brand yung kinuha mo, eh for sure na yung reliability, eh sigurado na yan. Then in terms of repair in the future, hindi ka masyadong mamumblema niyan kasi maraming marunong gumawa niyan. Then yun, sa parts din, maraming available na parts yan. Aside dun sa pag nagkakaroon ka ng problema, marami kang makukuwang sagot. Kasi nga, maraming bumili ng kotse na yan, dun sa brand na yun. So, maganda yung magiging pwedeng experience mo. Now, sige, kung ikaw yung tipong second car mo na yan, or sabihin na nating secondary car lang naman yung bibilin mo, eh okay na, kahit anong brand yan, wala namang problema yan. Nasa sayo na lang kung ano yung pinaka-trip mo. Actually, ano yan eh. Minsan kasi yung mga new car owner na bubulag sila dun sa mga magandang features, 'di ba? Magandang mga yung mga interior. Pero na ano nila eh, nabubulag sila dun. Nawawala sila dun sa point ng reliability o yung parts availability, tsaka yung support. Eh para sa akin ano, isa sa mga dapat nating i-consider talaga diyan is syempre proven reliable, maganda yung after sale support or maraming marunong gumawa, maraming available na pyesa at maraming marunong mag-maintenance. Yan, kasi nga kung sakaling yung mga sasakyan na mga hindi common or from the hindi masyadong kilalang brand, eh don't expect too much na madaling hanapin ang pyesa niyan or baka mahirapan ka pa maghanap ng parts kasi 'di ba may isang scenario diyan, yung car brand na paangat na talaga eh, yung ano yan, ang daming may gusto ng kotse kasi ang ganda ng kotse, maganda yung ride, yung comfort, yung mga features, yung interior, premium na premium loob. All of a sudden dahil lang sa fuel pump nasira sila, so nag-drop yung sales nila. So kumbaga yun yung mga problema dun sa mga new brand na hindi pa masyadong ganong ka-wide o ganong kakilala. Ultimo yung mga technician nila parang nalilito pa dun sa kotse. Unlike kasi dun sa mga kilalang brand, eh talagang anong-ano yan. Sabihin natin yung mga technician yan mas praktisado na compare dito sa mga new car brand ano. So yun, kung baguhan ka sa kotse, doon ka sa common. Pero kung ikaw yung tipong second car mo na, third car mo na yan, marami ka ng experience, pwede ka na mag-experiment kasi yun, alam mo nang alagaan yung kotse, alam mo na paano mag-maintenance, alam mo na yung proseso ng mga binabayaran. So wala kang masyadong magiging problema except hindi ka natuto nung nagkaroon ka ng kotse, 'di ba? 'Di ba mayroon pang incident diyan yung ano eh, sabihin na natin maraming bumili ng kotse niya o nung kotse nila, then all of a sudden nag-close down yung kumpanya. So yung mga nakabili eh sadly naiwanan. So wala nang nahabol na mga warranty, eh nagisirain pa naman yung mga kotse niya. So ang ending nung bumalik siya after a while, nag-rebrand o bumalik yung dating brand, wala na, hindi na. Kahit ang ganda ng warranty niya, ang ganda ng kotse niya binebenta, ini-endorse ng sikat na tao, wala nang pumapansin kasi nga nagkaroon na ng bad experience do sa kotse no. Kaya kung ako magsasuggest no sa mga new car owner diyan, kung bibili man kayo ng yun based on the brand, eh ano talaga, proper research talaga. And syempre hard earned money nyo yan. So as much as possible sana sigurado yung mabibili ninyong kotse na hindi sasakit ang ulo ninyo o hindi siya disposable.
Although, yun nga itong mga nasa common brand o yung well-known brand, medyo sabihin natin parang tinitipid tayo ng konti, ano? Parang yung features parang kulang na kulang eh. Yung kumbaga pagdating sa presyo, yung 1M dito sa common car o sa common brand, dun sa kabila mga 800,000 lang yun. Pero halos same features lang, 'di ba? Same performance, same interior, or minsan naman 1 million dito, pero yung isa 1 million pero nasa high-end model na yung mga features. Pero yun nga, pag kayo ay bibili ng kotse, huwag kayo masyado magpapabulag sa mga yung mga interior na yan, yung mga plastic, mga leather na yan. Huwag kayo masyadong papabulag diyan. Ang pinaka talagang titingnan nyo dyan talaga is yung reliability talaga ng kotse. 'Di ba? Yung reliability talaga na lagi kang mahahatid sa point A to point B. Then syempre, isa rin sa mga dapat nyo i-consider is yung maraming marunong gumawa. So sabihin natin kahit saan ka mamatenga, pag dinala mo yung kotse mo do sa isang talyer, malaki yung possibility na mapapagana nila yung kotse mo o maaayos nila. Then syempre, parts availability talaga. Ayan, kasi nga kahit sabihin natin may pinakamagaling kang mechanic na natagpuan, kung ang hirap naman hanapin ng pyesa, sadly matitengga pa rin yung kotse mo. So yun yung mga dapat natin. Then yun, syempre pag common car yan, pag may konting issue, marami kang mapagtatanungan. Unlike kasi nung medyo konti lang yung community, medyo mahirap din magkuha ng mga information. Although yung idea ng kotse halos pare-parehas lang din naman, pero syempre yung experience, kung dun ka sa mas marami ang meron, mas marami kang makukuhang information. Yan, kung marunong ka mag-research, nagre-research ka. Kasi ako personally, bawa ito, meron akong gantong kotse, inaano ko talaga yan, tinitingnan ko ano yung mga weak spot, kailan nagkakaroon ng problema, ano yung reason kung bakit nagkakaroon ng ganong problema. So kung nakita ko na ito yung reason, pwedeng iiwasan ko na. Or kung sakaling, okay, tuwing ganito nagkakaroon ng problema, so inaagapan ko na. So wala akong masyadong nagiging issue or naiiwasan ko yung breakdown sa kalsada. So ganun kasi yung pagkukotse, no? Aside dun, syempre tinitignan ko rin yung reliability, ilang libong kilometro ba yung pinakamatagal na naabot nito, 'di ba? Or sabihin na natin in 100,000, 200,000, sure ba ako na hindi yan mamamalya o magkakaroon ng problema basta properly maintenance. Aside sa tinitingnan ko rin yung paano ba siya mini maintenance, magkano ba yung mga pyesa, ano ba yung mga pyesang binibili, lalo na sa mga maintenance, magkano ba yan. So lahat yan tinitingnan ko para ma-sure ko na pag inon ko yung kotse, ma-maintain ko siya, 'di ba? Maayos ko yung paggamit sa kanya and mapapatagal ko. So yan mga paps, no? Para sa akin again, kung new car owner kayo, doon kayo sa pinaka common brand na available sa Pilipinas. Huwag kayong mag-experiment. Pero kung kayo yung tipong second car nyo na, third car nyo na, well experienced na kayo, marunong na kayo magkotse, okay lang kahit bumili kayo ng mga hindi masyadong kilalang brand. Posible naman na pag nag-breakdown yan ng ilang araw, may first car ka naman, so okay lang. Okay? Nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.